Grali ang libu-libong Israeli matapos mapatay ng militar ang 3 bihag ng Hamas. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Libo-libo ang nagtipon-tipon sa isang plaza na ito sa Tel Aviv sa Israel. Idinaos ito, isang araw matapos aminin ng Israel Defense Forces na napatay ng kanilang mga sundalo ang 3 hostage ng Hamas. Bit-bit na mga nagprotesta ang larawan ng iba pang bihag ng rebeldeng grupo. Muli silang nanawagan sa gobyerno ng Israel na mapalaya na ang mga natitira pang bihag. Nagpahaging si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may gumugulong ng bagong negosasyon. Samantala, inilibing na ang isa sa mga hostage na napatay ng Israeli Army. Nasa 300 ang nakiisa sa libing sa hometown ng biktima. Sa Amerika naman, nagpasaring sa kanyang political rally si dating US President Donald Trump laban kay incumbent President Joe Biden. Joe Biden is a low IQ individual. He is truly the worst, most incompetent, and most corrupt president in the history of our country. Dagdag pa niya, desperado ang mga Democrat na manatili sa White House. Nangunguna si Trump sa national opinion polls para maging kandidato ng Republican Party. Posible niyang muling makatapat si Biden sa US presidential elections sa November 2024. Bukod sa mga birada kay Biden, pinuntirya rin ni Trump ang mga immigrant na iligal aniyang pumapasok sa Amerika. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. Mahigpit ang pulisiya ni Trump laban sa illegal immigration nung naupo siyang presidente. Nangako rin si Trump sa kanyang mga taga-suporta na pipigilan niya magka-World War III. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.